kasi nagsalita na po ang nag-design ng Duterte Build Blagag. Ito po yung designer ng tulay. Pakinggan nyo po ang sasabihin nito. I was listening kanina doon sa interview niyo doon sa Frontline Express. Tama, sabihin niyo sa akin po kung tama intindi ko sa sinabi niyo. Bali, ang sinasabi po ninyo, suma total, the bridge was designed according to the specifications ng bridge code. Both nung 2015 and yung the early bridge code before the retrofitting, I think it was 1987. So sinasabi niyo, bali, tama lang yung design as per the bridge code nung ginawa yung bridge, pero ang mali ay nasa dump truck, tama ho ba? Are you saying that ang may kasalanan talaga ay yung truck nag-overloading? Yeah, ang truck kasi natin, ang bridge code kasi natin, nakakopya tayo sa American na code. Ang American na code is based sa kung ano ini-specify ng manufacturer. So, therefore, ang mabababa lang yung axle load na ginagamit namin sa design. So much so na, pwede ba akong share? Hindi. Anak ng weteng, anong sabi niya? Anong sabi niya? Nakabase sa Amerika? Ano yun? Gara na ito Umiiwas ka na naman Umiiwas ka sa obligasyon mo Medyo bilisan po natin. Anyway, summary. Sa bridge sign kasi ng code, ng DPWH, sa Department of Order nila, ang nagpapalagay sila ng load limit na 27 tons sa 10-wheeler, yung dalawang tandem axle sa likod, tapos gulong sa harapan. So, kung itong mga load limit nila ng mga tulay, nakabase ito sa ginagamit namin sa design ng mga load, nakabase sa American naman na code. And itong Kabagan Santa Maria Bridge, 2 lanes ito, 2 lanes ito na tulay. Kung susumahin, pwedeng dalawa, ang design namin yun, 2 truck sabay. So yung 27 tons, pwede mong doble, 54 tons, kakayanin siya. So sir, ang sinasabi po nyo, yung specs that were required of you dun sa design ng gobyerno, yung design yung specs, hanggang 54 tons. 54 tons, kakayanin siya. As per the specs na ni-require sa inyo ng DPWH noong 2012, 2013, tama? 54 tons kakayanin, ba't puro motor na lang dumadaan dyan? Grabe naman. 54 tons kakayanin, puro motor lang ang dumadaan dyan Puro motor. Tama, Malin. Valencia. Kung bumasi ka sa Amerika, nadadaanan yan ng truck. Paano China yung pinagawa nyo? Waiting to. Ako ba? Yung sa bridge code, nakasunod sa bridge code. So, engineer, ay mali yung sinabi ni President Bongbong Marcos na ang problema ay design. No comment. Hindi, engineer, linawin ko lang. Oo nga, so bali si BBM. Tignan mo naman yung design mo, yung tali-tali mo doon, bakal. Hindi dapat ganun yun. Tama naman si BBM Ito nagsalita dito yung tiga Isabela. Pakinggan mo, attorney. Ay nagdi-design. Anong sabi niya? Engineer, magsabi kayo ng totoo. Na-design ang problem. Tiga dyan ako. Ito yung sabi niya, Tiga dyan ako. Umuwi ako last May of 2023. Tapos na yan. Kaya lang naka-close. Tinanong ko sa DPWH engineer, ang sabi niya, may defect ang design. Ayan, tiga Isabela to Bakit yung Butong Bridge, ilang years na, panahon pa ni Marcos Sr., ang tibay, yung Butong Bridge, may mga bago ding dump truck na dumadaan. Dapat firing squad lahat ng nag-design. Tignan mo, nagsasalita ka pa kasalanan mo Yung design mo, walang kwentang design Design mo pang engot I-firing squad ang nag-design, implementation, engineers, at contractors. I-compare mo ito sa Butong Bridge. Design pa noon. Ito, bago at ganyan din ang dumadaan. Kasama dapat yung designer sa liable dyan. May hocus-pocus kasi the design to actual construction, overpriced nila para kumita. Biro mo yung mga design nyo, yung palaman nyo sa design nyo, wala. Biro mo yung dekorasyon nyo, yung loob nun, ampaw. Pakita lang natin yung Butong Bridge.
Bunton. Oh, tignan niyo yung Tugigaraw, Cagayan. Oh, tignan niyo po ito. Oh, ang tagal na nito. Oh, oh. Ganyan po ang Buton Bridge. Kita nyo, oh. Gawang Marcos. Ang ganda po, ang kapal ng pundasyon. Eh, yung pundasyon nila, di ba pinakita ko sa inyo yung ilalim? Pang-engot. Di ba? Nakita nyo yung ilalim, pang-engot eh. Oh, tingnan nyo yung Buton Bridge, oh. Oh. Yan ang design, oh. Yan, oh. Tignan mo yung ilalim, talaga solid. Yung sa inyo, putik, may may tubular. Tingnan mo yung pundasyon nito, oh. Talagang ganito, laki. Sa inyo, putik, oh. Ting-ting. Dalawang ting-ting. Kapag ganyang merong binibigay sa inyong pang-design, ang magbibigay nung specs ba DPWH, kailangan pa ba nilang sabihin na kailangan tong bridge na to kaya yung 52 tons o kailangan tong bridge na to kailangan mas mabigat na gross weight ang kakayanin? Pwede ba nilang sabihin yon na i-design nyo tong bridge na kahit mabigat na truck ang dumaan? Pwede. Sino yung mauuna, kayo o yung DPWH? Actually, hindi DPWH, hindi kami. Merong bridge code na kumbaga, yun yung kodigo natin. Parang legal code. Understood na yun. Yung sinusunod ng lahat. Understood yun, nasusundin yun na. Para pong default, ibig sabihin, kumbaga... Siyempre pa magdi-design ka, alam nga naman design mo pang motor lang. Ang gara naman magsalita na ito. Pag magdi-design ka, alam nga naman kalsada yan, daan, tulay. Siyempre di-design mo yan, all kinds of transportation na dadaan dyan. Alam mo, magdi-design ka, ang gara ng dahilan niya no? Diba? Ang gara ng dahilan niya magdi-design ka ba pang bike lang? Hindi naman ganun Tulay yan Wala nang pag-usapan, ito dapat, gano'n. Wala nang konsultahan. Lahat ng design. Pero bakit po nasabi ng Presidente na ang problema ay design? Opo. Very vehement siya ron. No? Mahirap mag-ganun kasi alam ka naman sabihin ko hindi siya bridge expert So, definitely yan. Pero Anak na weteg sinabihan mo pa hindi siya bridge expert. Ikaw bridge expert ka. Sabihin na natin. Ikaw ang bridge expert. Ikaw pinakamagaling. Oh. Ba't kaya yung design mo? dati ho kasi engineer, ang tawag nagtatawanan sila dyan dahil ito daw yung pinaka-expensive na footbridge. Dahil for a long time, mga tao lang nakakadaan. Tapos pinadaan tricycad, mga kotse. Tapos nung pinadaan na, nung inopen na sa lahat, dyan bumagsak. Biro mo, dumadaan lang tricycle, motor. Proud ka pa sa design mo. Nung engineer na kausap namin a week ago, ay 110 tons yung truck. Naitignan namin yung truck. Ang 110 tons kasi ay 3 Abram tanks. No, ang timbang. Ibig sabihin 3 Abram tanks na magkakapatong yung bigat ng ng truck na yan. Natimbang niyo ba yung truck na yan? Hindi, ang Region 2, DPWH, ang ng sukat nung yung box sa likod, dump box ang tawag yan. Yung lapad, yung haba, saka yung taas. Na-compute nila yan na more than 30 cubic meters yan. Tapos yung... Oy, Sir Alex Gatsuturena, Mr. Chair, pag nasukaan ba yung bet login, puputi. Is serving. Mga bato-bato na nakita niyo na kumuha rin sila ng sample dyan, tapos tinimbang nila, nasa 2.8 tons per cubic meter ata. Pag minultiply mo yan, lumabas sa computation nila, 85 tons, yung dala ng truck. Tapos yung truck nila na 17 tons, pag pinagsama mo yung dalawa, total niyan, 102 tons. So sir, you're saying basically talagang overloaded. Galing sa DPWH Region 2 yung information. Okay. Wala akong secondary lang ang information. So, yung didinig ko rin lang o napapanood ko rin lang sa balita. So ano po mangyayari dyan? Kung sinisisi kayo ng pinakamataas na opisyal ng bansa, no? Anong mangyayari dyan? Kayo ba yung kakasuhan? Yung truck ba ang kakasuhan? Ano bang kasuhan dyan? O baka lalabas dyan na may kasalanan si Zelensky? Yeah, si Putin yan, kasalanan ni Putin yan. Hindi. Kidding aside, yung mga ganitong pag nagpo-collapse, para mag-aeroplano, nag-crash, mag-investigation ka. Dapat may forensic engineering investigation ito. Bakit ito yung bumagsak?
Kung susundan Anak ng wedding kahit tignan mo na lang kahit dumaan ka dyan Nakita mo naman nung bumagsak, kita nyo yung ginamit nyo dyan design. Ang gara Ang gara pa natin yung sinabi ni Senator Kiko Pimentel, bakit mula ng 2022, 6 na yung tulay na bumagsak dyan sa mga overloaded na truck? Dapat imbestigahan, sabi niya, imbestigahan daw ng Senado. Dapat i-forensic to bago magbitaw ng statement. At base dapat siya sa resulta ng forensic engineering investigation. So engineer, hindi yan problema ng Engineer, pwede bang sabihin sa inyo ng DPWH, pwede bang imbis na yung default default design niyo, specs niyo, pwede bang i-fortify yung bridge niyo para makayanan yung 102 tons na truck? Kasi may nakikita naman kami mga bridge na built for that kind of yung ganong tonelada. Pwede bang sabihin yung sa inyo ng DPWH, pagkakontrata sa inyo, i-design niyo ako ng ganitong bridge na kaya itong ganitong weight. Pwede ba nila sabihin yun? Actually, in one sense, ginagawa nila yun. Kasi ngayon, ang mga major highways nila, 4 lanes. Kaya kapag naka-design ka ng 4 lanes, parang naka 27 times 4 pa, 108 tons na kagad yun. Kaya niyan dalhin. Basta isang overloaded truck lang, kaya niyan 108 tons sa 4 lanes. Ang problema natin ngayon, yung mga 2 lanes natin na mga lumang tulay. Dahil yung mga bagong tulay ng DPWH, gusto nila 4 lanes ang 4 lanes na So tulay. yung rated capacity po pala is per lane. So per lane. Pag mas marami lane, per mas lane, isang mabigat truck kaya. ang ilalagay mo pag Opo. nagde-design ka. Ang design namin is worst case, sabay. Per lane, sabay-sabay, merong truck. Anak ng wedding kailangan lang daw 4 lanes. Ito 2 lanes kasi. Gara nito. So, pag 4 lanes yan, 4 na truck, sabay-sabay. So sir, Na. Hindi pwede i-fortify. It's a bridge. Hindi pa siya pwedeng tibayan, parang kahit 2 lane lang kaya pa rin yung medyo mabigat na Oo, Diyan tama. papasok yung retrofitting. Kailangan ng Oo. retrofitting program na lahat ng two-lane na tulay na investigate nila kung kakayanin o hindi yung mga ito. Yung Hanggang- maiksi kasi tapos Gara mo gumawa ka ng tulay. Tapos, may kondisyon. Bawal ang truck. Pwede ba naman yon? Kailangan daw, kung 4 lanes daw kakayanan, pero pag mga 2 lanes lang, bawal ang truck. Tapos, kailangan daw, pag may gumanyan, kaya kailangan daw ng retrofitting. Ibig sabihin, gumawa ka ng tulay na bandang uli, i-retrofit talaga. Gara, Gara nito. public stress. Matitibay yun Sobra-sobra yung tibay. Kaya niyan ng overloaded na. Pero itong mga bakal na mga tulay na mahaba, medyo wala siyang kasing reserve strength yung sa Hanggang, So, hindi Pero niya pwede po kakayanin. siyang i-fortify, Pwede siyang i-fortify. Retrofit ang tawag na Oo. engineering. pero engineer, hanggang ilang beses siyang pwede i-retrofit? Dahil na-retrofit na yun more than 200 Nakadalawa na. Oh, so i-retrofit ulit. Bali isang retrofit. Pero Dahil retrofit sa, ng retrofit? dahil sa 2015 code, pero hindi siya ni-retrofit para sa mga truck ngayon na pabigat ng pabigat truck natin ngayon. Sir, ibig sabihin ito pong truck na ito, kung tama yung computation ng DPWH, hindi siya pwedeng tumuwid ng kahit anong tulay natin ngayon. Na 2 lanes. Na tulay. Na two lane. Pwede Hindi sa siya kaya tulay. kahit anong tulay na Pwede tulay. siya sa tulay na pre-stretch. So, pangkwan talaga yan, footbridge. Hindi, pwede ito sa tulay na hindi overloaded yung truck. Kunyari, yung mga luma natin mga dump truck na 15 cubic, yung laman, kaya yan. Sir, Kaya yan. Huwag lang ito mga Inisip pa yung truck. Hindi daw pwede ito sa mga bagong truck. Gara, Gara ng tulay na to, pihikan. Ang hirap naman dumaan dyan sa tulay na yan. Choosy. Waiting, Pag may dadaan ng truck, puti ko. Choosy. bagong truck na umakabot na ng 100 tons. sir, Engineer, alam ko hindi kayo kasama dito. Kasi 2023 and 2024, nag-retrofit na tayo. Mahal-mahal nga, 378 million yata yun. Anong ginawa doon sa retrofitting ngayon? Ibang kumpanya na. Ibang kumpanya siya. Pero engineer, kung ginawa yan ng Japan, doon sa original nila na 1.8, tingin nyo mangyayari yan? Hindi ko na, wala na akong, Parang sila ang unang gumawa ng proposal eh. Sila ang unang gumawa ng proposal, 1.8 billion, tapos ang sabi ay mahal. So ngayon, baka mas mahal pa at hindi mo pa sigurado yung tibay nung bridge. No? At least sa Japan, kung sakali may ganyang problema, sila mag-aayos. Pero kanyan hindi sila papayag na magkaganyan dahil masisira sila. Sa Pilipinas kasi walang namumroblema na masira eh.
masira na yung bridge. Eh, Ronald, tayo, taxpayer, tayo namang problema. Kanya nga, oo. Yeah. Paano, kausap ko dyan yung governor eh. Ang sabi niya, ang original dyan ay Japan na 1.8 ang quotation, sila ang gagawa, sila mag-i-insure, etc. etc. Sabi masyadong malaki. So ngayon, pataas na ng pataas, pa-retrofit na ng pa-retrofit. Baka lumampas pa ng 1.8 at hindi mo pa sigurado yung tibay. Oh, yun. Kasi nga, dapat Japan talaga maasa mo. Kaso, China eh. China! Diba? China gumawa eh. Kaya may kondisyon. Alam nyo naman mga China eh. May kondisyon. Pag truck, bawal ka dumaan. Shopee. Gumawa ng tulay. Kumuha sila ng design pang Shopee. Kaya kita nyo yung mga tulay sa EDSA, yung mga JICA, Japan gawa niya, kita nyo, ilang taon na panahon pa ni Pangulong Marcos, JICA, nadadaanan. Ang tagal nang ginawa yan, Japan-Philippine Partnership, JICA, nadadaanan. O yung Bunton Bridge, ito nga ang Bunton Bridge. Dumadaan yung mga truck, 2 lanes din to. Ay, nakakapagtaka eh. Eto 2 lanes din tong Bunton Bridge. Pero wala naman sinasabi niya bawal ang truck. Diba sabi nung tiga dyan mismo sa Kabagan Isabela, tiga dyan mismo, ba't naman daw yung Bunton Bridge? Nadadaanan ng truck, sabay pa. Eto, putik isang truck lang, lagapak. Tapos isisihin mo pa yung Pangulo na parang hindi niya alam yung ano ng design. Tignan mo naman yung design na ginawa mo. Yung nakahanging na bakal dyan, dapat ano yan bakal na lubid. Ginawa mo, natural na bakal. Saka makakita tulay may kondisyon. Bike lang ang dadaan. Anong sabi ni Ace Berhel? Tonnage depend on axles used. Ayan ang sabi. Di ba? Design flow ang problema, di ba, RM Music? Yung design mo. Hindi ka naman magagawa ng design na pang bike lang. For all kinds of vehicle ang gagawin mo, syempre. All kinds of vehicle na dadaan. Hindi yung gagawa ka ng design pang bike lang, pang motor lang. Hindi ganon. Kahit hindi ka sabihan ng DPWH, di ba? Kahit hindi ka sabihan ng DPWH, automatiko, gagawa ka ng design for all kinds of vehicle. Disturbing. Di ba? Sabi ni Ana, mga pinagmamasdan ko mga tulay dito sa Japan. Unbalanced ang tulay na ginawa. Maraming bakal sa design. Payat yung mga paan ng tulay. Tapos sa Japan, maano ka pa dyan. Sa Japan pa, madalas lindol dyan. Pero wala kang nabalitaan ng mga tulay nila na ano. Kasi nga nasa ano yan nasa design yan Nasa design yan. Ang importante dyan, yung unang-una, yung design Kung yung design ba na to accurate sa ganitong lugar. Yung design ba na to accurate sa ganitong lupa? Yung design ba na to accurate sa ganitong bahain? Importante po yung design Yun ang umpisa talaga. Kasi kung bahain yung lugar, anong design mo dyan? Kung bahain, biglang bubuhos yung tubig, ayusin mo yung design. Kung yung lugar, maraming truck, ayusin mo yung design. Nagpapalusot pa siya Diba? Hindi ka naman magde-design na alam mong bahain, mababa yung di-design mo na bridge. Siyempre, tataasan mo. Ma'am Christery Bautista, yung sa Tarlac daw, gawan Japan. Di ba? Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila,
The Bangers sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.